mayroon pa bang mga apostol at mga propeta sa ating kapanahunan? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Pastor Erwin, maganda na talakayin natin. Bakit nga ba ito yung napili nating paksa? Dahil nga sa mga mukhang sabi nga quote unquote, 'di ba? Tawag natin sa Pinoy ay madaming mga nagsusulputan na naman, 'di ba, na mga tinatawag nilang yung kanilang mga sarili bilang mga apostol at propeta. At alam naman natin na napakabigat ng mga title na 'yan, ang apostol at propeta. At of course, may nakaraang conference na sinasabi nga strange fire, pero nauwi sa strange fight. At kinakailangan na ating i-revisit ang ganitong discussion in a reasonable and respectful way. Kasi lahat na lang, we have to understand, no? Lahat na lang ng with due respect do sa mga nagturo at organizers ng conference na iyon, para bang lahat na lang ng may turo na may propeta pa ngayon ay nalilabel na kaagad. Kumbaga, tawag natin ay na-generalize na lahat. Lalong-lalo na, syempre yung mga kapatid natin dyan nga sa Pentecostal, di ba? At alam natin na meron pa rin namang, may mga kaibigan tayo na tinatawag nila yung sarili nila as classical Pentecostal. At minsan ay nasasama na, lalo na dyan sa mga ganyang conference na strange fire conference, mukhang nalilabel lahat. Diba? At syempre maganda rin namang balansehin natin ang mga bagay-bagay, especially in light of the scripture. Kasi kung pag-aaralan po natin sa mga giliw po nating taga-subaybay, meron pong dalawang major views as far as yung ganitong mga miraculous sign gifts are concerned. Meron pong mga tinatawag na cessationists. At yan nga po kabilang yung nga pong mga nagdi-disagree nga dito na nagsagawa nga nung conference nung nakaraan. At meron pong mga tinatawag na continuationist. No, na nagpapatuloy pa rin para sa kanila itong mga sign gifts na ito o yung mga revelatory gifts na ito. Ikaw, Pastor Erwin, kung tatanungin ka, saan ka lumulugar? Well, siguro doon ako sa tinatawag nating soft cessationism or cessationist, dahil hindi naman ako to the point, 'di ba, na para sabihan din naman yung iba na parang, for example, yung mga nagpa-practice ng mga tongues, 'di ba, ganyan. Isa sa mga controversial gifts o na ating talaga pagpaliwanagan ng gifts of the Holy Spirit. Hindi ko naman para tawagin, 'di ba, na it is of the demon yung mga nagpa-practice noon. Hindi ko kayang sabihin 'yon. So at ako'y naniniwala din naman, of course, yung tongues ay language na pwede namang gamitin pa rin ni Lord 'yon. Lagi kong sinasabi na, for example, sa isang lugar, 'di ba, na hindi ko talaga alam yung kanilang dialect o lengguwahe, at kailangan kong i-preach ang gospel. Naniniwala ako na pwede pa rin ako makapagsalita ng kanilang lengguwahe o kanilang dialect para maipahayag ang salita ng Diyos doon sa mga liblib talaga na lugar. Subalit dito sa konteksto ng syudad, 'di ba, sa city, ay sabi ko nga Tagalog at English ay magkakaintindihan tayo. Actually, Pastor Erwin, you label it as soft cessationism kasi lumalabas kahit dito sa aklat ni Adam Harwood, yung Christian Theology, Biblical, Historical, and Systematic, meron siyang tatlong view, hindi lang dalawa, na pagpipilian natin, hindi lang cessationism at continuationism. Meron pa siyang pangatlo. Pero allow me muna na basahin itong definition na kanyang ipinakita. Ang una, yung cessationism. It is the view that miraculous gifts
have ceased to function in the church, which gifts have ceased, the miraculous gifts occurring through the apostles in the book of Acts, as well as the revelatory gifts of tongues and prophecies mentioned in 1 Corinthians 12 to 14 have ceased. Although nililinaw nila ay hindi naman sinasabi daw ng mga cessationists na all spiritual gifts have ceased. Okay? So, hindi rin nila kiniklaim that all miracles and healings have ceased. Kasi kinikilala nila that God sometimes heals. Katulad nga nung sinasabi mo nga na soft cessationism. Yung hard cessationist, talagang wala na talaga lahat yan. Di po ba? At palagay ko, itong mga, in fairness, sa mga nag-conduct nung nakaraang conference, malamang mga hindi naman nila itatanggi na ang Diyos ay sumasagot din sa panalangin para sa kagalingan. I think ang kanilang pinopoint out ay gaya ng sinabi ni Harwood, cessationists regard the miracle of God healing today through an individual to have ceased. Ayun. Yung Kumbaga, mga tinatawag na mga individual. faith healer. Yan, di Na ba? sinasabi mga faith healer. Tama. Kumbaga, in fairness, di ba? Sinasabi din naman talaga nila na naniniwala sila that God heals. Kaya nga daw nagpe-pray, di ba? Ng healing. Subalit yung para sa isang tao, di ba? Para lapitan mo, parang kailangan siya yung manalangin para gumaling. Iyan ang medyo, sabi nila, kino-question nila. Subalit, pero kung ipanalangin, pwedeng manalangin ng lahat, di ba? Ng mananampalataya ng healing. Pwede naman talagang dinggin pa rin ng Panginoon yan sa pangkasalukuyan. Ngayon, ito namang pangalawa, yung continuationism. It is the view that miraculous gifts continue to function in the church. Yung nga lang, under ng continuationism, meron tatlo. No? Yung open but cautious, third wave, at Pentecostal or charismatic group. Kasi example, yung open but cautious, kumbaga, may mga tao pa rin na nagsasabi na meron pero hindi kaagad sila tatalon na sa Panginoon to. They are open to the possibility that miraculous gifts function today, but they are cautious due to the possibility of counterfeit miracles and false prophets. So yan yung tinatawag na open but cautious. While the open but cautious view notes the quality and extent of the miracles have not been repeated in church history. Yon, yung iba na yung, kumbaga, nire-recognize din nila na iba na yung kalidad ng himala ngayon sa mga himala na nangyari na nababasa natin sa Biblia. Pero meron tinatawag na third wave. No, yung third wave ay sinasabi nila na meron pa ring mga himala. Kumbaga, di ba, ang unang wave daw ay yung Pentecostal revival nung 1900s. Tapos yung susunod ay yung charismatic, yung nag-crossover na hindi lang within the Pentecostal denomination, kundi nagkaroon na rin ng hindi Pentecostal church na nagkaroon ng speaking in tongues. Kaya yan yung mga charismatic to distinguish themselves from the Pentecostals. Ngayon, yun namang of course, yung Pentecostal ay yun na nga yung nauna nung 19 Yung sa Azusa. Sa Azusa, 1902 if I remember it right. So yung third wave, yung kasalukuyan sa aking pagkakaalala, may mga nagsasabi kasi kung titingnan mo, Pentecostal charismatic, with due respect sa mga kapatid natin na nasa ganung grupo, ang paliwala nila is that the baptism in the Holy Spirit ay with the evidence of speaking in tongues. Kasama talaga yung speaking in tongues as an evidence ng baptism in the Holy Spirit. At sa kanila, subsequent o pagkatas ng kaligtasan, hindi simultaneous sa kaligtasan, katulad ng paniniwala nating dalawa, ng baptism in the Holy Spirit nangyayari pagtanggap mo sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas. Kumbaga, yun yung born again, di ba? Yes. Na sinasabi natin. Pero yung third wave, sa isang nabasa ko, sa isang grupo, ang sinasabi lang nila ay baptism in the Holy Spirit may be accompanied by the initial sign of speaking in tongues o pagsasalita sa iba't ibang wika. So, may possibility mag-speak in tongues, may possibility hindi mag-speak in tongues. Yun ang pagkakaintindi ko sa third wave.
no? Mhm. Ngayon, kay Harwood, meron siyang sinasabing contextualism, and I believe yung sinasabi mong soft cessationism, nagpo-fall Mhm. dito. Mhm. Kasi, ang definition nitong si Harwood ay ganito. Contextualism is the view that miraculous gifts continue among some groups of believers but have ceased among other groups of believers, and the reason for the continuation or cessation of miraculous gifts might depend on the context of those believers. God Mhm. might, for reasons related to the specific context of the believers and for other reasons known only to Him, choose to display signs and miracles today among one group of believers but not among other or not among another group of believers. Mhm. Similarly, God might choose to give miraculous gifts to believers in one group who had not previously experienced that gift, or He might cease giving miraculous gifts to believers of a group that had previously received those gifts. Contextualism is supported when considering the various degrees of access to the gospel and the worldview of various groups. Mhm. So kumbaga Kumbaga, sa context yan. contextualism, Mhm. gaya ng sinabi mo, may mga lugar na, halimbawa, lalo na yung mga restricted access countries Mhm. na o yung mga lugar na wala pa talagang Biblia, na hindi pa halos naabot ng sibilisasyon, yung mga nasa kamundukan, na Mhm. maaaring maka-experience ng ganito mga signs and wonders. Mhm. Subalit, pag sila ay nabigyan na ng Biblia, kumbaga, dahil sabi nga ni Peter, the more sure word of prophecy, Mhm. yung word of God, hindi yung mga visions, hindi yung ganyang mga prophecies, ay nagsisis na. Or yung katulad ng nabasa ko kay Daniel Wallace, na sabi nga, Confession of a Non-Charismatic Evangelical, yun ang kanyang yun ang kanyang article, if I remember the title, ay kumbaga concentric, no, Mhm. as it moves, di ba? Nag-iiba na yung pagkilos ng espiritu doon Mhm. sa lugar na yun dahil nga sa pagbabago ng context. And Yeah. ako, I'm more into contextualism. Mhm. Kumbaga, we still acknowledge, 'di ba, that we cannot put God in a box. Tama naman 'yun. Hindi naman kaya hindi ko rin masasabi ng naman na parang strong cessationist na ako, 'di ba? Kasi nga naniniwala ako na God can still do what He had done before, kung ano yung mga nababasa natin, at hindi mo naman talaga kayang ilagay sa box ang ating Panginoon. Subalit nandyan ang kanyang mga salita, 'di ba, to authenticate. And besides, ito nga yung sinasabi lagi ng mga scholars, 'di ba, na kaya naandun yung mga miracles and even signs and wonders, lalong-lalo na kapag nabasa natin, of course, kay Jesus Christ sa Gospels, and then sa mga disciples niya na sa Book of Acts. That is to authenticate kasi yung message na dala-dala nila. At sa panahon naman natin ngayon, ang pinaka mag-authenticate ng sinasabi natin kung tama o mali ay ang salita ng Diyos. Tama. At kaya dapat sa ganitong mga pagkakataon, hindi tayo kaagad, with due respect sa mga kaibigan nating cessationist, hindi kaagad nagde-generalize. Kasi yun ang problema yung kapag basta may ganyan, hindi na sa Panginoon o suspect na, yun yung nakakarating sa ating mga kumbaga nasasabi sa ganung mga conferences. Yes. Kaya yun lang naman ang caution natin, kasi nabasa rin naman natin yung aklat ni John MacArthur na Strange Fire. At talagang pag nabasa mo, magdududa ka kung talagang yayakapin mo yung mga pinaliwanag ni Dr. John MacArthur. Para bang pag niyakap mo yung talagang pinaka-point ng kanyang sinulat, magdududa ka pa kung kapwa mo kapatid yung mga nasa Pentecostal at charismatic side. Sorry, Pastor Eric, bago pa yung librong Strange Fire, I believe yan kumbaga parang part 2 lang o edited, 'di ba? O expansion. Expanded nung libro niyang Charismatic Chaos. Kasi actually yun ang una kong nabasa. Dahil kung hindi mo rin na itatanong naman, Pastor Eric, ay galing din naman ako sa Pentecostal Church, kaya nauunawaan ko rin naman, 'di ba, kung ano yung kanilang kung ano yung paliwanag sa mga gifts.
Kung kaya't nung nabasa ko rin naman yung Charismatic Chaos, totoo ka nga talagang mapapagdudahan mo di ba? Kung mag-all in ka sa mga kagaya ni John MacArthur, yung Charismatic Chaos, Strange Fire, ay talagang mapapaisip ka na ay yung bang church na yun ay totoo o hindi, di ba? So kaya kailangan siguro balanse lang din. Naalala ko may nagtanong din sa akin yan through the private message lang ng Facebook regarding kay John MacArthur. Sabi ko hindi rin naman din kasi lahat ng sinasabi niya ay agree ako, 'di ba? At sabi ko lalong-lalo na siguro hindi ko gagayahin, 'di ba, yung attitude. Kasi alam mo yun, nararamdaman mo yun yung pagdating sa dahil hindi mo ka-denomination, 'di ba? Iba ang dating. Lalong-lalo na sa mga kapatid nating nagpa-practice ng for example, speaking in tongues, 'di ba? Ay hindi naman wala naman sila doon sa excess, 'di ba? Naiintindihan ko rin naman yung kung saan din naman nanggagaling sila kagaya nila John MacArthur at yung very recent na ginawang conference dito. I think it's more of yung mga excess talaga na talaga naman kahit tayo, Pastor Eric, I'm sure ikaw rin, hindi ka naman talaga mag-a-agree. At marami tayong nakikitang ganyan. 'Di ba? Especially ngayon nasa social media, ang daming mga meron nga isa parang pinipilit niya ng matumba nakita ko yun na parang nainis pa yung nagpe-pray. Kasi parang ayaw nung tao na pinatungan niya ng kamay, medyo tinanggal yung kamay niya. Medyo na-offend yung nagpe-pray at talagang pinipilit niya, pabalik-balik yung kamay niya. Parang hindi maganda na parang nagtutulakan silang dalawa. I think yun na yung mga excesses di ba na Sasang-ayon din naman tayo na na excesses yun. Yes. Kaya nga lang, mukhang minsan na-generalize din naman. Hindi naman ganun lahat. Well, gusto nating linawin kasi pareho naman tayong hindi umattend ng conference na yon. So, ito yung mga tinanong lang sa atin ng mga nakadalo mismo. At Yes. hindi naman natin husgahan ng puso ng mga naging tagapagturo doon. Bagamat of course, dahil pareho naman nating nabasa yung Charismatic Chaos at saka yung Strange Fire. Diba? So pareho nating nabasa yon, and so we just commented on it na ito yung naging experience natin upon reading those books. At palagay ko naman ay nanais din naman yung mga organizer na balansin ito. Kaya lang ngayon nga yung nagiging dating na para bang magdududa ka na ngayon kung yung mga naniniwala sa ganito mga gifts ay kapatid ba natin sa Panginoon. Sana lang ay mabalansi lang natin. Yes. Yun ho yung ating panawagan lang po sa Kasi, mga dumalo sa ganitong mga conference. Kasi po yan 'di ba, na kapatid pa rin natin. Even though gaya natin, Pastor Eric, tayo we belong sa denomination nating Conservative Baptist Association of the Philippines, but we recognize na kapatid natin itong mga nasa Pentecostal, 'di ba, na mga churches. At hindi porket they are practicing spiritual gifts like kunyari tongues, 'di ba, ay parang hindi natin kapatid at parang iiwas ka, 'di ba? Parang na pwede naman tayong magsama. May kausap nga rin ako na leaning sa Pentecostal, 'di ba, yung church nila. Sabi ko nga, I think we can still collab in such a way na alam natin yung distinctives natin. Pwede ako makipag-collab sa isang church, 'di ba, na Collaborate? Collaborate. Na alam natin, 'di ba, na you don't need to touch yung mga distinctives natin, na pwede tayong mag-focus kung saan tayo nag-a-agree. For example, discipleship, 'di ba? Nag-a-agree tayo diyan. O pwede tayong mag-create ng conference, 'di ba, about discipleship without tackling yung alam na natin yung distinctives natin. At para maipakita lang din natin na one body pa rin. Iisa pa rin yung katawan ni Kristo, na may mga different distinctives na pero hindi natin kailangan pag-awayan. Well, hanggang doon ang masasabi lang namin tungkol sa conference kasi again, hindi naman kami dumalo ni Pastor Erwin doon, kundi ito lang yung mga feedback na karating sa amin. So hanggang doon lang ang kaya naming sabihin. At bagamat yung sa mga excerpts na nakita natin ay walang bago. Kumbaga, hindi rin naman lumayo sa pinaka main point
ng aklat na Charismatic Chaos at saka Mhm. Strange Fire, nag-iba lang yung Mhm. mga examples. Yes. Kasi may Mm. mga example Siyempre. na rin na katulad dito sa Pilipinas eh. Oo No, nga yung katulad ng kumakalat nababanggit. na video, nabanggit doon. Yun Mm. naman ang masasabi nating balita nating bago sa naging nakaraang conference na yon. And Yes. talaga namang kaisa nila tayo doon sa pag-condemn sa mga excesses na yon. And ako naniniwala dahil ito narinig ko rin sa kanya. Doon sa isang ating kapatid, 'di ba? Even si kagaya ni Prof Dorin, 'di ba? Na sabi nga niya, sila din naman gusto nilang i-correct yung mga excesses. 'Di ba? Sila mismo, 'di ba, from the Pentecostal side, they admit na meron na mga excesses on their own ranks at kahit sila they are correcting it. So at yun naman na nakakatuwa, 'di ba, na kaya alam natin na hindi natin pwedeng i-generalize lahat, 'di ba? Na lahat na lang ng Pentecostal, lahat ng Lahat na lang ng charismatic. charismatic. Hindi rin dahil meron din namang mga kahit sila mismo they are correcting. Kahit naman tayo, 'di ba, on our own ranks, kung alam nating may mukhang sumosobra ka na kapatid, 'di ba? Kino-correct 'yan. Kaya hindi pwedeng lahatin, 'di ba? So yung mga excesses, yun lang ang ating i-call out, 'di ba? Itong mga excessive na ito na ating mga nakikita. At well, dadako na tayo ngayon dito sa ating paksanga na meron pa bang mga apostol at mga propeta sa kapanahunan na ito. Mhm. Now, gusto lang nating mag-caution Mhm. kasi yung mga naniniwala sa cessationism ay inaakusahan ng mga naniniwala sa continuationism Mhm. na ikinakahon ng Diyos. Yes. Di ba kaya kasi sinasabi natin, hindi natin kinakahon ng Diyos kasi malaya pa rin gawin ng Diyos dahil malaya naman siya, wala makakapigil sa Diyos. Mhm. He is sovereign na gawin ang gusto niya. Mhm. So, hindi naman ikinakahon ng mga cessationist ang Diyos. Kung tutuusin, kahit ang continuationist, pwede ka pa rin magkahon sa Diyos. Because Mhm. if you would expect God to work the same way again and again, Mhm. di parang ganun din, ikinahon mo ang Diyos sa isang pagkilos. Mhm. Kaya lahat tayo, nandun yung panganib na maikahon mo ang Diyos. Either limitahan mo siya or kumbaga i-demand mo sa Kanya na palaging yun ang gawin niya. Yes. Yun ang isang caution din sa atin Mhm. na mga, kumbaga, anuman ang iyong pananaw pagdating sa existence ng ganito mga sign gifts, ay dapat na aware ka na lahat tayo ay may danger na magkakahon sa Diyos. Mhm. Yan ang kaya ang maganda talaga maging maingat talaga tayo eh. 'Di ba? Especially in putting label, 'di ba, do sa hindi mo kaisa, 'di ba, ng pananaw, mabilis tayong magbigay minsan ng label eh. Kaya maganda yung warning, 'di ba, na both whether you are cessationist or continuationist, 'di ba? Nakakabulol no? Continuationist. Pwedeng both ay pwedeng in a sense, quote unquote, ikakahon mo ang Panginoon. Kahit Diba? naman Pwede yung yan. mga contextualist, 'di ba? Kahit naman yung titawag mong soft cessationist ay nangyayari din na minsan baka nga kinakahon din natin ng Diyos, Mhm. 'di ba? So, lahat tayo may danger diyan kasi Yan. ang isang hamon sa atin, gusto natin ng Diyos na within our control. Mhm. Yan ang tendency ng ating human nature eh. We want God to work the way we expected Him to work. Mhm. Kaya tayo ay may pagkakataon na uhuhulog nga dun sa pagkakahon sa Diyos. Kaya ingat tayo diyan. Yan ang ating kumbaga panawagan, 'di ba? Mag-ingat tayo diyan sa bagay na ganyan. Yeah. At ngayon, kasi kaya naman natin pinag-usapan ito, no? Bagamat may iba tayong topic na pag-uusapan, kasi nga itong kumakala sa social media na isang faith healer, Mhm. no? Nakikita natin talagang may mga taong tumutumba kapag pinapatungan niya ng kamay, which is not something new. Hindi siya bago. Hindi siya bago. Pero nagulat lang ako nung isang araw, nakita ko yung kanilang poster na tinawag na siyang apostol. Mhm. Diba? Ang tanong, meron pa bang apostol ngayon? Meron pa bang propeta ngayon? Ano ba ang sinasabi ng Biblia, Pastor Erwin?
By the way, una, Pastor Eric, nakita ko na rin yan at na-experience ko yung ganyan. Kaya alam ko, di ba, way back in the 2000, yung mga ganyan, yung natutumba, di ba, habang pinapatungan mo ng kamay, Pareho tayo. nandun ako, di ba, mismo. At worker kasi ako nandun di ba? So nakita ko yung mga ganyang mga bagay. Yung lalo na pinadala mo sabi ko, uy, mukhang bata pa yun yung nangunguna na yan. Ganyan-ganyan Na din tinatawag noon. na nilang apostol. Apostolo, ganyan-ganyan. 'Di ba ang aming experience. Napag-usapan din nga namin mag-asawa na bakit nga kaya parang yung pag naandun ka, naniniwala ka talaga, 'di ba? Nandun kasi yun yung abot ng ano mo yun yung alam mo Akala mo yun yung tama. Kaya nga sabi nga namin, importante rin talaga na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos para alam natin ano ba talaga yung tama, ano ba yung dapat nating ginagawa, ano ba yung experience natin dapat. Ganun ba lagi na dapat matumba ka kapag pinatungan ka ng kamay o Nasa Bible hinipan ba yung ka, matutumba ka, manginginig ka, di ba? Ganun ba dapat talaga? Kaya at lalo na yan, 'di ba? Tinawag niya na 'yung sarili niyang apostol at alam naman natin ang qualification ng isang apostle. Sinabi yan, 'di ba, sa Book of Acts na dapat ay nakita niya ang ating Panginoon. Kumbaga kasabayan ng ating Panginoon, in other words, 'di ba? Kasabayan, nandun siya dapat nung panahon nila, nandun sila Peter at yung the rest of the apostles ay kailangan nandun. Kumbaga sa magkakaedad sila. Kasi kailangan nasaksihan niya ang ating Panginoong Jesus. Wala kang mukha kang hindi 50 anyos itong Bata pa. mga ngaral na yun. So paano yun? Nangyari ito 2,000 years ago, yung resurrection ng ating Panginoon. Yes. Ganun nga ang sinabi sa Acts chapter 1, verse 21 to 22, noong naghahanap sila ng kapalit ni Judas. Now we have to remember na hindi ito warrant na dapat ay may apostolic succession. Di ba? Hindi ito warrant na dapat palitan yung mga apostol ng may mga susunod pang mga apostol, kasi kaya lang nila pinalitan si Judas ay dahil sa may prophecy na kinot nga ni Peter na sinabing let another take his office. So ito ay patungkol kay Judas. No, hindi ito warrant na magpapalit-palit, magkakaroon pa ulit-ulit ng mga apostol. And dito agree tayo sa nakita nating excerpt dun sa conference ay ganito rin ang kanilang stand. We agree with that. Okay? Na sinabi dito, ito yung qualification Therefore, of these men who have accompanied us all the time, that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection. So dito makikita natin ang qualification, dapat kasama na mula ng nabautismohan ni Juan itong ating Panginoon, at nung umakyat na siya at yung nakakita nga ng kanyang basically yung nakakita ng kanyang muling pagkabuhay. Yes. So yan ang qualifications, 'di ba? Kailangan ay talagang eyewitness ika nga sa ating Panginoong Jesus. So papaano ngayon, 'di ba, ang mga modern day, kung tawagin na natin yan, modern day apostles. At talaga namang marami yan, di ba? Meron ding mga nauna dyan. Hindi nga bago yan. Natin ngayon. May mga nauna na dyan na tinatawag nilang yung mga sarili nila. Tawag nga natin ay self-proclaimed, di ba? Na mga apostles. At di rin talaga bago. Yun din ang ginagawa nila Di ba? Yung mga ganyang nagpapagaling at nagle-lay hands. At makikita mo rin naman yung audience, 'di ba, na nagre-respond sa kanila. So hindi bago. So at alam naman natin paano ngayon itong mga ito ay sila ba ay doon mo titingnan sabi ko nga kanina, babalik tayo sa scripture, 'di ba? Yan ang ating magiging basihan kung tama ba, dapat mo bang paniwalaan o hindi. 'Di ba? Ano ba ang apostle? Actually, ang apostle lang naman, Pastor Eric, 'di ba? Ang meaning lang naman niya ay sent one, 'di ba? Yung sinend. Isang isinugo. Sinugo. Although of course, alam natin especially yung pagdating doon sa early disciples, yung first 12 ng ating Panginoon, pero sent one sinugo. Yun lang naman ang ibig sabihin ng apostle. Kaya ako naniniwala ako na wala ng apostle ngayon
Subalit yung bilang isinugo, 'di ba, sinenduan, yung function ay meron 'yan. Para nga sa akin, ang mga church planters ay yan yung Mga function. missionaries. Mga missionaries, church planters, yan ang kumbaga quote-unquote yung gawain ng apostol at sila ang gumagawa nun ngayon. Kasi yun naman dapat ang trabaho nun, 'di ba? Magpahayag pa rin ng gospel para pa rin naman niya sa kumbaga ikatataas ng pangalan ng ating Panginoong Hesus at para maligtas ang sangkatauhan. At yun yung pagpapayag ng ebanghelyo sa lugar na hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo. Pero bago yung Pastor Erwin, malamang kaya niya sinabi na siya'y apostol. No? Usually, na-observe natin sa mga nagkiklaim na apostol. Kasi ang isasagot nila dito sa Acts chapter 1, na requirement na witness nga of the resurrection, ikakatwiran nila si Paul. Kasi ang sinasabi nila si Paul ay hindi witness ng resurrection na katulad nitong original 12. At sinasabi nilang nakakita siya ng vision ng Panginoon. So therefore, ine-equate nila ang sarili nila na dahil nakakita rin sila ng vision ng Panginoon, sila ay tinawag din na apostol na katulad ni Pablo. Paano natin sasagutin yung ganung mga katwiran, Pastor Erwin? Ako naniniwala ako, hindi na, kumbaga kasi parang ang dating, parang bata si Paul kina Peter, unang-una yan, di ba? Alam natin na kasabayan. Mukhang kasabayan nila dahil nagkita naman yung mga yan, di ba? Si Peter at si Paul, alam natin na nagkikita sila. So, kahit nung panahon ni Jesus, nung nandyan siya, I do believe na nandyan si Paul eh. Kasi siya mismo naman sinabi niya, he belonged to the Pharisees, di ba? One of the Pharisees or master of the law, si Pablo. So, mukhang naandun siya, di ba? Hindi nga lang siya napapangalanan or siguro nandun siya sa kampo, 'di ba, ng mga Pharisees, even perhaps, 'di ba, na yung mga alam mo yung kumokontra sa ating Panginoon dahil persecutor din siya, 'di ba? So malamang-lamang ay kontra siya nung una dahil alam natin yon dahil sa pagdating sa Book of Acts, nakita natin yung ginagawa ni Paul. Nandun siya, sabi niya, even yung hindi niya malimut-limutan siguro yung persecution kay Stephen. Dahil sabi niya, nandun siya siya yung nagpahintulot nung persecution kay Stephen. So nakita niya ang Panginoon at alam din naman natin na meron siyang personal kumbaga encounter with the Lord pagdating sa Acts chapter 9. Actually, kung merong mga pag-aaral na sinasabi nga, sabi mo nga, kasabayan or contemporary, yung nga lang ng mga panahon na nasa lupa ang ating Panginoon, itong si Pablo ay kasama ng mga Pariseo na kumukontra sa Panginoon. No, kasama si Pablo doon. Kasi kung sasabihin na first time lang niyang nakita ang Panginoon, 'di ba? Paano mo ipapaliwanag na na-recognize niya kung sino yung nagpakita sa kanya? Kasi 'di ba, sa Acts chapter 9, papunta na siya sa Damascus para hulihin ang mga tagasunod ng ating Panginoon. At ang sabi sa Acts 9:3, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. And then he fell to the ground and heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Kasi syempre, he saw the Lord in His glory. Diba? And nakita niya yung matinding liwanag, kumbaga. And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. So makikita natin dito na kumbaga yung nagpakilala sa kanya, na-recognize niya kung sino. So sa akin may basis, agree ako sa iyo na may basis na itong si Pablo ay contemporary din, bagamat at that time he was still an enemy of the Lord. So hindi natin pwedeng sabihin na first time lang niya na na-encounter si Jesus noong Acts chapter 9. Kaya kumbaga in a sense eyewitness siya, 'di ba? Yun nga lang nung panahon na 'yon, eyewitness siya in a sense na nakita niya ang Panginoon, pero nung nabubuhay nga ang ating Panginoon at yung nag-resurrect, mukhang hindi siya skeptic, ika nga, 'di ba? Hindi siya naniniwala sa ating Panginoong Hesus until of course nung yung experience niya sa Acts chapter 9. At kaya dito nung sinabi kaya ni nga, Jesus, 'di ba? I am Jesus. Hindi na siya nagtanong sinong Jesus, 'di ba? Sinong Jesus? Kumbaga alam niya
Kasi nga, papunta nga siya doon. He will persecute. Ang tawag nga nila, the way. Kasi nga, I do believe because of what Jesus has said. Di ba? Yung, I am the way, the truth, and the life. Ayun. Kaya kilala niya agad. Nung nagpakilala ang ating Panginoon sa kanya, alam niya or kilala niya kung sino si Jesus Christ. At saka yung mga kaaway ng Panginoon, nung nangaral si Pedro sa Acts chapter 2, ay hindi nila maitanggi na nawala talaga ang katawan ng Panginoon. Diba? That there was an empty tomb. Hindi nga lang nila matanggap na talagang nabuhay mag-uli. Kaya nga nagpakalat pa sila ng chismis na ninakaw ang katawan ng ating binayaran, Panginoon. di ba? Yung mga guards, nagpabayad Ngayon, pa. Dito, sa Acts 15, nagbigay ng indikasyon si Pablo when he talked about yung seeing the resurrected Christ. Nagbigay siya ng indikasyon na naniniwala si Pablo na siya ang huling official apostle. Kasi we have to distinguish, as you have mentioned, meron yung talagang may official apostle, yung talagang nasa office of an apostle, tapos meron titang na functional apostle na, di ba, yung mga apostol na katulad ni na Pablo, ni na Pedro, sila ay apostles sent by the Lord, messengers sent by the Lord Himself, personally sent by the Lord Himself. Ngayon, yung mga apostles, sabi pa nga ni John MacArthur small a apostles, di ba? Ito naman yung matitawag na sent messengers sent by the churches. Kaya kumbaga hindi sila yung kalibel ng mga apostol na katulad ni Pablo. At ang sabi ni Pablo dito sa Acts 15 verse 8, no? Then, matapos yung sabihin na nagpakita ang Panginoon kay Cephas, sa 12, kay James na naging leader ng Jerusalem Church. Then sabi nga niya sa verse 7, then by all the apostles, kasi multiple ang appearance ng Panginoon sa mga apostles. Then sabi niya sa verse 8, then last of all, he was seen by me also as by one born out of due time. At ang sinasabi dito, actually dito sa aklat na A New Apostolic Reformation, a biblical response dito sa ngayong mga movement na ito, no? Na palagay natin pinag-uugatan din ng ganito mga katuruan. Sabi rito, the unusually late timing indicated that Paul's commission was atypical, meaning not typical, and that he had a particular role to fulfill. The majority of New Testament commentators understand this use of the word last to be chronological in sense. That is, it is intended to indicate that Paul was the last person to whom Christ made a first-time appearance. This suggests that Paul saw himself as the last and final apostle of the same sort and having the same authority as Jesus' first commissioned apostles. Ayan. 1 Corinthians 15:7. And 8. Yan. 8. Ayan. So mukhang si Paul yung huli, 'di ba, na kagaya ng mga kumbaga yung office, humawak ng office ng apostle na kagaya nila, for example, Peter, 'di ba? Mukhang si Pablo ang huli, 'di ba? At ang sinasabi naman natin ngayon, yung mga apostles ngayon ay in a sense yung function, especially yung missionaries, church planters. Kasi kung tutuusin, si Paul yun ang ginawa Alam natin na nag-church plant yan. Kaya umabot hanggang ngayon sa atin, di ba? Sa Gentiles, itong salita ng Diyos o yung gospel. At si Paul ang maraming churches na naitanim, di ba? Andyan nga yung mga pangalan yan sa Bible. Yung Ephesians, Thessalonians, di ba? Philippians, Philippi, di ba? Nandyan yung mga tinanim niya mga iglesia. So makita rin natin na isa sa mga function yon na tinatawag ng apostle ay yung mag-church plant or mission. Ngayon, isa pa sa patunay, bukod dun sa Acts chapter 1, yung qualification ng isang official apostle, di ba? Bukod pa dito sa sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 8 ay yung sinasabi rito sa Ephesians chapter 2, no? Bukod sa Acts chapter 1, bukod sa 1 Corinthians 15, itong sa Ephesians chapter 2, ang sabi rito sa verse 19,
Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, Mhm. having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Mhm. Ayan. Maliwa, totoo naman, 'di ba? Na na-built yung church sa yung foundation ay yung apostles and the prophets. Of course, Jesus Christ, siya talaga yung pinaka-foundation, yung cornerstone. Pero dito sinasabi, I think yung sinasabi yung foundation of the apostles and the prophets, this pertains to the early apostles. 'Di ba? Tama. Yung sila Peter, James and John, 'di ba? Na laging pag binabanggit laging yung tatlo, and then the rest pa, yung kasama nila na pinili ng ating Panginoon, plus the Apostle Paul. And of course, the prophets, alam naman natin nagsimula din yan because sila din yung nagpapahayag ng pagdating ng Messiah. Diba? Diyan sa yung mga prophets, especially do sa kahit the prophets of the Old Testament. Sabi ko nga, kahit naman yung prophets, hindi naman yan nagfo-foretell di ba? Kasi iba ngayon yun ang akala, foretelling, sasabihin sa iyo yung mga dapat mong gawin. Ayun, nangungusap ang magsasabi sa Panginoon sa future. kanila. Ang mga prophets kahit sa Old Testament po, nangungusap ang Panginoon sa kanila at sinasabi nila kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. In the same way, ngayon din naman nangungusap ang Panginoon sa atin, 'di ba? At siyempre through his word at pinapangaral din naman 'yan. Kaya nga kahit I agree ako kay Swindoll Ang mga example niya ni Charles Swindoll ng mga modern day prophets are the preachers, sabi niya preachers, evangelists, and even writers na nagpapaliwanag ng Word of God. 'Di ba? Yung mga siguro yung sumusulat ng mga commentary. Sabi niya, yan ang mga example niya ng mga modern day prophets naman. So, hagip na natin yung kung meron bang propeta ngayon, kung meron bang apostol. Dahil sabi nga rito, foundation, Mhm. yung mismong yung mga apostol at propeta. At ang tinutukoy ng mga apostol dito ay yung original na mga apostol o yung titawag nating official apostle. Mhm. Kasi ang nangyayari ngayon sa katulad nga nung maganda, ma-expand pa natin to sa ibang episode, yung sinasabing the New Apostolic Reformation, sinasabi nila na itong mga apostol kumbaga will lead the body of Christ. Mhm. The churches, hindi lang sa isang local church, kundi ito na yung mangunguna over and above the denominations. Yan ang sinasabi nilang apostolic work ngayon. Pero ang sabi nila ito, foundation Kailan ba nilalatag ang foundation? Kapag nakakalahati na yung building? Kapag patapos ng gawin yung building? O kapag nagsisimula? Kapag nagsisimula, 'di ba? So, yan yung pasimula ng church nung nangako ang ating Panginoon na I will build my church. At ang sabi nga rito, 'di ba, having been built on the foundation of the apostles and the prophets, walang duda na yung mismo mga apostol ng pundasyon. Kasi sabi rito sa Revelation 21:14, now the wall of the city, ito yung New Jerusalem, had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Mhm. So, yung tinutukoy dito na sa Ephesians 2:20 ay yung original, official apostles. Ito yung mga pinadala ng Panginoon mismo. Those who were sent by the Lord Himself. At sabi, sila'y foundational. Wala nang iba na papantay pa dito sa mga apostol na ito. Kaya kahit na may magsabi na siya'y apostol, kasi na magiging impression na sila ay kapantay ng mga to that gives them more authority than anyone else. Diba? Ay hindi sustained by the Bible. Yes. Kaya nga, ingat tayo, di ba? Hindi rin naman natin nabasa yung kanilang mga ginagawa ngayon ay mukhang hindi din naman ganun yung ginagawa, di ba? Ng mga early apostles. If you will read the book of Acts, di ba? Pagka ating binasa, tingnan natin, primarily, ang ginagawa ng mga apostles is to preach Jesus Christ, to proclaim Jesus Christ. So, yun ang primarily ng ginagawa nila Peter, James, and John and the rest, di ba? To proclaim Jesus. Hindi naman yung kung ano yung ginagawa nila ngayon, 'di ba? Na mga nakikita natin na laging exorcism yata yung mga parang lagi natin nakikita. Lalo na yung isa sa mga pinadala mo sa akin, Pastor Eric, parang exorcism. Hindi naman yung primary
na ginagawa ng mga apostles, makikita natin sumusunod yung mga signs and wonders sa kanila. Pero makikita natin talagang nangangaral sila. Ipinapangaral nila si Kristo. So, yun yung sinasabi natin na hindi pwede na magkaroon pa ng official apostle na kapantay ng katulad ni na Pablo. Kasi nga, kiniklaim nila to para hindi sila questionin eh. Para, kumbaga, sila beyond or above criticism. No? Bagamat, totoo na may binanggit dito sa Ephesians 4:11 that he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Kaya lang, debatable pa rin kung ito ay, well, of course, nandun nga yung distinction between official and functional. Posible na ito ay functional apostles. Ayun nga, church planters, missionaries, at yung prophets dito, preachers. Di ba? Posible. Pero, pwede rin naman, yung nga ang challenge dito sa verse na ito eh. Pwede rin naman na ito'y tumutukoy na may foundation, na yung ay apostle and prophet, tapos ay ito na yung mga sumunod na mga leaders, yung evangelists and pastors, teachers. Yes, diba? kasi pwedeng mong tingnan. Kasi nga naka-aorist yung gave, di ba? Kumbaga hindi mo alam kailan nangyari. Parang ganyan. So pwede summary naman, statement. Summary na pwedeng naibigay naman talaga ni Jesus Christ, di ba? Yung early apostles, nandun yan, and the prophets. And then ngayon yung mga evangelists, di ba? And then pastors and teachers. So pwede mo siyang ganun tignan, or yun nga, kung naka-present, dito natin titignan, I do believe na yung function. Pero hindi na yung official na kumbaga kapantay ka o kagaya mo sila Pedro at sila Pablo, 'di ba? Mukhang hindi ganoon, at hindi rin naman yung propeta na kagaya nila na para kang si Elijah, 'di ba? Mukhang hindi ganoon yung sinasabi dito. At kung papansinin din natin sa Acts chapter 14 verse 23, nung kumbaga nagmi-mission na yung mga apostol, hindi naman sila nag-appoint ng iba pang apostol eh. Kumbaga, yung nangyari yung papalitan si Judas at naipalit nga si Matthias, hindi rin siya to be repeated. Kasi ang sabi rito sa Acts 14:23, so when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. At ang sabi rito, sina Pablo nag-appoint ng elders. At ito nga yung mga pastor ng church. So sabi natin, either way mong basahin na Ephesians 4:11, it does not support na meron pang mga modern day apostles and prophets na kalebel ni na Pablo. Yes, at alam natin, yan ang tinuro din naman ni Pablo, for example, kay Titus, 'di ba, na appoint, hindi nga apostles 'di ba? Hindi prophets, appoint elders in every town doon sa island of Crete, 'di ba, na kung saan ay nagpapastor si Titus. So mukhang ang naging pasok na sa church ay you will appoint yung mga elders or leaders of the church, which is nandiyan na yung mga evangelists, pastors, and teachers. At yung nga, sabi ko nga hagip na yung kung may apostol ba ngayon, may propeta ba ngayon, hagip na yung sagot sa tanong na yun. Dahil kung wala nang official apostle ngayon, wala na rin katulad ng mga propeta na revelatory sa ating kapanahunan. Iba to sa baka sabihin lang kino-contradict natin ang ating sarili kasi may mga contextualism, di ba? Sabi natin, bukod sa cessationist at saka sa continuationist, meron pati tawag na contextualization. Bagamat, meron tayong mga naririnig, di ba? Mula sa mga kababayan natin na iba yung pananampalataya sa atin, na nagkakaroon sila ng mga vision. Di ba, ng ating Panginoon sa kanilang mga panaginip din yung sa mga access restricted countries. Di ba? Napabalitaan natin yung nangyayari sa Iran at sa iba pang mga lugar na kung saan ay nakakaroon sila ng ganitong mga prophetic visions. So masasabi natin, pasok pa rin yan doon sa contextualization o contextualism. At meron na rin tayong nadinig ng mga testimony rin naman. Diyan nga sa mga restricted countries, 'di ba? Ay yung mga nanaginip na ngayon ay na-born again, 'di ba? Na alam natin na ay talagang pagkilos ng Panginoon 'yon. Kasi alam naman natin na kung gaano kahigpit, 'di ba, ang mangaral ng salita ng Diyos sa mga lugar na 'yan.
na talaga namang yun ang persecution, 'di ba? Kapag ka ikaw hinaabutan na nangangaral, eh talaga namang sabi nga natin, may kalalagyan ka doon. Alam natin na mape-persecute ka doon. Kaya nandun yung pagkilos pa rin ng ating Panginoon. Sabi nga natin, we cannot put God in a box. Subalit, yung ganong mga phenomenon ay hindi justification na may apostol pa ngayon. Mhm. Na may mga propeta pa ngayon in the sense na yung mga titaw na nagpo-foretell, Mhm. di ba? F-O-R-E, foretell, na kung saan ay they predict the future. Mhm. Di ba? Kasi usually, pag tiningnan natin, ang prophecy ay pwede ring preaching. Foretell. Forth. F-O-R-T-H. Yan. At so, ang ibig sabihin nito, kasi yung nga sinasabi nila, yung mga uso ngayon na prophets na nasasabi nila, di ba, may nakita ako na yung katulad ng aklat ni Jack Deere, Surprised by the Voice of God, na sabi niya, may kausap siya, tapos may lumabas na words Mhm. na nakita niya parang nagpa-flash sa kanya in a vision. And then he asked the person about it, and the person confessed. If I remember it right, it was about pornography. So Mhm. nakita niya yung word na pornography na nagpa-flash, and then he asked the person if he was struggling about it. Yun ang usually naririnig natin na kagawian ng mga so-called modern day prophets ngayon. Pero Mhm. gaya nga na yung sinabi, Pastor, ay pangangaral ito. Mhm. So, bagamat hindi naman natin inaangkin ang titulong prophet, di ba? Mhm. Pero kumbaga, preaching is prophesying. Yes. At yun, pagdating naman dyan sa mga kasalanan, kaya for example, pornography, talagang pag binanggit mo naman yan, talagang one way or the other, tatama yan. Kaya nga may discipleship. Di ba? Yan ay papasok na. At hindi yan natin kailangan pa ng prophecy dyan. Kailangan na dyan ay yung disciple making, discipleship, ay talagang para tumigil, 'di ba? Sabi nga sa kasalanan at mamuhay, 'di ba? Or we should walk in the newness of life. Kaya kailangan natin yung discipleship. Hindi naman natin kailangan na kagaya nung nabanggit mo na pagkausap mo may word na magsalita para magbago yung tao. I think ngayon kailangan ng discipleship. Yun ang kailangan ng mga mananampalataya. And we disciple by teaching people to obey everything that the Yes. Lord has commanded. At Mhm. yun nga ay recorded na sa Bible. Mhm. So kumbaga, kung ang ibig niyang sabihin ng modern day prophet ay yung nangangaral ng salita ng Diyos, Mhm. we can grant na, nga, no, pwede nga yan ang modern Yes. day prophet. Prophet, nangangaral. Pero kung ang ibig nilang sabihin ay merong mga revelatory functions, katulad ng misal, diba, may nagsabi sa akin, kausap niya, tapos parang nakita niya yung vision na malaking tenga ng tao. Tapos sinabi, may problema, dinaramdam ka ba sa tenga mo? At sabi niya, meron po, may sakit nga ako sa tenga, may infection. Na, tapos pinag-pray niya for healing. Mhm. Alam mo ninyo, pag sinundan mo talaga ang turo ng Bible pagdating sa prophecy, it is not the way yung operation na katulad nung sinasabi nila. Mhm. Mhm. Palaging papunta yan dapat kay Kristo. Yun At ang, yung pangangaral ng yes. salita ng Diyos. Mhm. Yan. Kasi kung susundan natin na para bang, yung nga kasing pagkiklaim ng apostle and prophet, para bang nilelevel nila yung sarili nila sa mga Yes. tinawag ng Diyos na nasa Biblia. Yung nagsasabi apostol sila, kapantay sila ni Pablo, nagsasabing propeta sila, katulad sila ni na Isaiah, ng mga propeta sa Biblia, sina Daniel. Pero kung ganon, ang gagamitin nilang standard, dapat, pag nag-prophecy sila, 100% matupad yun. Dahil kung 99% lang, Nako. ang sabi sa Deuteronomy, Babatuhin. ano ang parusa? Babatuhin, Babatuhin. penalty, death penalty Yes. ang Stone to death. kanilang matatanggap. Mhm. Well, alam mo, Pastor Erwin, malawak itong paksa na to at gawa tayo ng part 2 tungkol dito sa Yes. iba pang mga discussion tungkol sa modern day prophecy. Pero sapat po, mga giliw po nating taga-subaybay, na napag-usapan po natin kung yung sagot ba sa tanong na meron pa ba ng mga apostol at mga propeta ngayon na katulad ng mga apostol at propeta na nakita natin sa Biblia. At ating nga pong sinasabi na maaring may mga function na nakikita po natin sa ngayon, like church planting, di ba? Like missionaries, like preaching. Subalit, hindi po ito katwiran para mayroong mga titawag na
official apostle and prophet sa ating kapanahunan. Kaya mag-ingat po tayo sapagkat sinabi na rin, binalaan na rin tayo ng Biblia na darating ang araw na may mga susulpot na katulad nito. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong malalim na talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutan mag-follow sa aming YouTube channel, mag-subscribe sa aming YouTube channel at paki-like po at paki-share po yung aming video para po marami pa pong ibang mapagpala. Hit the notification bell din po para wala po kayong mamiss na episode. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa Facebook at sa Spotify. Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din nga po dyan nga po sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 D-Way FM at maging sa Mindanao Region dyan po sa 1116 DXAS Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.